si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Matapos ang sunod-sunod na taas presyo sa produktong petrolyo kada linggo, aasahan naman ngayon ng mga motorista at driver ang rollback ng presyo simula bukas. Bababa mula sa 20 sentimo hanggang 40 sentimo ang kada litro ng presyo ng diesel at gasolina, habang 50 hanggang 70 sentimo naman ang bawas sa presyo ng kada litro sa kerosene. Iminungkahi ni Vice President Sara Duterte upang mas mapabuti ang edukasyon ay dapat na paunlarin ang kapabilidad ng teknolohiya. Para sa karagdagang impormasyon, narito si Francis Rio Dique. Nagbigay talumpati si Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte sa 2023 Global Education and Innovation Summit kung saan nanawagan siya na mas paunlarin ang sistema ng edukasyon sa mundo sa pamamagitan ng pagkilala sa mga makabagong teknolohiya. Binigyang diin ni VP Sara ang pag-usbong ngayong technological era ng Artificial Intelligence o AI na siyang makakapagdulot ng panibagong yugto sa larangan ng edukasyon. Dagdag pa niya sa kabila ng mga kakaiba at magandang kapabilidad nito na makatulong sa edukasyon, implikasyon din nito ang walang kasiguraduhan sa kinabukasan ng digital education. Kaya naman kanyang minungkahing dapat na pag-aralan ang adaptability at sustainability nito sa mga users para masigurado na magamit ang buong potensyal at maging kapaki-pakinabang ito sa edukasyon. Si VP Sara ang kasalukuyang Council President ng Southeast Asian Ministers of Education Organizations. Francis Rio Dique, nag-uulat para sa One Media Network. Walang kasalukuyang kaso ng Nipah virus sa Pilipinas ayon kay Infectious Disease Specialist Ron Gensolante na ngayoy maugong dahil sa naranasang outbreak sa India. Habang tinitiyak na walang bagong kaso ang Pilipinas, ipinaalala pa rin ang pagsusubaybay sa potensyal na banta nito sa kalusugan. Sa pagbabalik tanaw, huling naiulat ng Department of Health ang nag-iisang kaso ng Nipah virus sa Sultan Kudarat noong 2014. Sa pagsisiyasat, karaniwan itong kumakalat mula sa mga hayop sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain at maaari ring direktang maipadala sa pagitan ng mga tao. Ilan sa mga sintomas nito ang lagnat, pananakit ng ulo na may mga pagbabago sa antas ng kamalayan, pag-ubo at problema sa paghinga. Wala pa umanong naitalang bakuna kontra sa sakit na ito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy. Abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Kalidad ng hangin sa ilang lugar ng Metro Manila uminam ayon sa DNR. Higit 260 katao nakaranas ng respiratory distress dulot ng Taalvag. Mga may-ari ng tindahang apektado ng price cap sa bigas, mabibigyan na ng cash assistance. DOT sinimulan ng PWD Product Bazaar upang isulong ang inclusivity sa sektor ng turismo. Labi ni dating Marikina Mayor Bayani Fernando dinagsa. Dole planong paigtingin ng mental health policy sa mga opisina. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Mariing kinundina ng Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang paglalagay ng China Coast Guard o CCG ng floating barrier sa southeast portion ng Bajo de Masinloc o BDM na pumipigil sa Filipino fishing boats o FFBs mula sa pagpasok sa shoal at pagkakait sa kanilang pangingisda at mga gawaing pangkabuhayan.
Ang floating barrier na tinatayang 300 metro ang haba ay natuklasan ng mga tauhan ng PCG at BFAR sakay ng BRP Datu Bangkaw nang magsagawa sila ng routine maritime patrol sa paligid ng BDM nitong kamakailan lang. Ipinahayag ni PCG Commandant CG Admiral Artemio Abu ang kanyang pangako na suportahan ang BFAR at iba pang ahensya ng pambansang pamahalaan sa kanilang pagsisikap na matiyak ang kaligtasan at seguridad ng ating mga mangingisdang Pilipino. Matapos ikumpirma ng Philippine Coast Guard ang pagkasira ng coral reefs at marine biodiversity sa West Philippine Sea, labis ang naging pagkabahala ng Department of Environment and Natural Resources dito. Alamin yan kung bakit mula kay Daniza Lopez. Sa pagkasira ng mga coral reefs sa West Philippine Sea, nagbigay pahayag ang Department of Environment and Natural Resources o DNR ukol dito na lubos ikinabahala ng ahensya. Ito'y matapos kumpirmahin ng Philippine Coast Guard o PCG ang lubhang pagkasira sa seabed ng Rosal Reef at Escoda Shoal na siyang parte ng Philippines Exclusive Economic Zone o EEZ. Ayon sa DNR, mahalagang bahagi ang marine ecosystem sa Kalayaan Island Group para sa sapat na supply ng isda at coral larva ng bansa. Dagdag pa ng DNR, mariin nilang kinukondena ang anumang aktibidad na nagdudulot ng pinsala at pagkasira sa coral reefs ng Kalayaan Island Group. Binigyang diin din ito na ang karagatan ay may mahalagang papel sa klima, kabuhayan, seguridad sa pagkain at pagpepreserba ng kultural na pagkakakilanlan. Nagbigay suporta naman ang ahensya sa ginagawang pagsusuri ng gobyerno hinggil sa issue. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga may-ari ng tindahang naapektuhan ng price cap sa bigas. Magsisimula ang distribusyon mula ika-25 hanggang ika-29 ng Setyembre. Sa kasalukuyan, datos ng DSWD umabot na ng 72,200,000 halaga ang tulong pinansyal ang naipaabot sa higit 6,000 benepisyaryo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Kalidad ng hangin sa ilang lugar ng Metro Manila uminam ayon sa DNR. Higit 260 katao nakaranas ng respiratory distress dulot ng Taalvag. Mga may-ari ng tindahang apektado ng price cap sa bigas, mabibigyan na ng cash assistance. DOT sinimulan ng PWD Product Bazaar upang isulong ang inclusivity sa sektor ng turismo. Labi ni dating Marikina Mayor Bayani Fernando dinagsa. Dole planong paigtingin ng mental health policy sa mga opisina. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nasa kabuuang 263 individual ang naiulat na nakaranas ng mild to moderate respiratory distress na dulot ng pag-aalboroto ng Bulkang Taal, partikular ang inilalabas nitong VOG. Kabilang sa mga ininda ng mga apektado ang pangangati ng respiratory tract, bronchial asthma, ubo, sipon at pagkahilo. Karaniwang sensitibo rito ay may mga kondisyon sa pangkalusugan tulad ng hika, sakit sa baga at sakit sa puso, mga matatanda, mga buntis na kababaihan at mga bata. Samantala, sinabi ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na tinitiyak naman ng pamahalaan na nakasubaybay sila at mayroong sapat na supply kung sakaling ang pangangailangan ng pangkalusugan na ang naepektuhan.
Sa patuloy na pagtataguyod ng mga malasakit center ni Senador Bongo sa iba't ibang lalawigan, matagumpay namang naipatayo ang 159 na center nito. Alamin kung saan mula kay Daniza Lopez. Ang Malasakit Center na isinulong ni Chairman ng Committee on Health, Senator Bongo, ay patuloy na itinatayo sa iba't ibang lalawigan sa bansa upang mapabuti ang aksesibilidad ng mga mahihirap sa medical at healthcare assistance. Dahil dito, isang Malasakit Center na naman ang matagumpay na naitayo sa lalawigan ng Surigao del Sur. Ang pang-159 na Malasakit Center sa Bislig, Surigao del Sur ay formal na binuksan noong 15 ng Setyembre. Pinangunahan nito ni Senator Bongo bilang panauhing pandangal at tagapagsalita kung saan binanggit niya na ang Malasakit Center ay isa sa kanyang prioridad para sa mga mahihirap bilang tulong sa kanilang pagpapagamot. Siniguro niya rin na patuloy ang pagpapatupad ng mga programa na makatutulong at makapagpapabuti sa kalagayan ng mga mamamayan. Ang Malasakit Center ay isang one-stop shop kung saan mas pinadali at pinabilis ito ang paghingi ng tulong mula sa gobyerno para sa kanilang pangangailangang medikal. Ito ay nagsimula dahil sa pagnanais ng senador na tulungan ang mga mahihirap na Pilipino sa kanilang mga bayarin sa medisina, gastos sa laboratorio at iba pa. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Kasabay ng pagdiriwang ng World Tourism Day, sinimulan ng Department of Tourism o DOT Training and Development Division ang Person with Disability o PWD Product Bazaar sa DOT Central Office nitong kamakailan lang. Binigyan diin ng kaganapang ito ang diwa ng inclusivity sa industriya ng turismo. Sa pamamagitan ng inisyatiba, mayroong pagkakataon ang mga PWD na ipakita ang kanilang mga negosyo, kasanayan at pamana ng kulturang Pilipino. Ang PWD Product Bazaar ay mananatiling bukas hanggang ika-26 ng Setyembre. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Kalidad ng hangin sa ilang lugar ng Metro Manila uminam ayon sa DNR. Higit 260 katao nakaranas ng respiratory distress dulot ng Taalvag. Mga may-ari ng tindahang apektado ng price cap sa bigas, mabibigyan na ng cash assistance. DOT sinimulan ng PWD Product Bazaar upang isulong ang inclusivity sa sektor ng turismo. Labi ni dating Marikina Mayor Bayani Fernando dinagsa. Dole planong paigtingin ng mental health policy sa mga opisina. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.